Alright mga tol, pag-usapan natin itong kamakailan lang na pinag-usapan. Ito po'y patungkol sa pagtakbo ng isang kilalang host sa matagal ng panahon sa noontime show, sa entertainment, sa mga network. At ngayon ay tumatakbo po sa pagkasenador. Ito po si Willie Revillame, kung saan ito nga po siya, tatakbo siya. At sa isang interview po niya, parang tila, sabi po ng marami, hindi daw ito karapat dapat sa pagtakbo. At hindi alam ang gagawin. Hindi mo alam kung ano yung motibo. Hindi mo alam bakit biglang ganito. Bigla siyang nabibilang ngayon sa politika. Ano ang nagmo-motivate sa kanya na gawin ang pagtakbo? Ano ba talaga? May heart ba talaga siya? O merong questionable sa loob-loob niya? Dahil hindi niya alam ang gagawin ayon sa mga tao, no? Ayon sa mga nakapanood nito, nakakita po ng interview po na ito, ay isa pong bagay na inalmahan po nila at patuloy na pinag-uusapan magpahanggang ngayon. Pag-usapan po natin yan. Pero bago ang lahat, palagi po natin pinapaalala, please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisa na natin to. So ayan nga mga tol, tara pag-usapan po natin bakit nga ba napakahalaga po nito, especially dun po sa mga botante, 'di ba? Gusto makita, makilala yung mga kumakandidato. Para po sa inyo itong video po na ito, kailangan po natin ito marinig, makita, para nakakaroon po tayo ng impormasyon sa mga pangalan na nasa balota. Kasi dahil malapit na nga po yung eleksyon, palapit na ng palapit, hindi maganda na ang mga nakauupo sa gobyerno yung by popularity yung kanilang pagkapanalo. Nakukuha po ba ninyo na sila ay dahil kilala sila, marami po ang mga nagiging nananalo sa pagtakbo dahil may pangalan. For example, isang di natin sinasabi na si Kuya Will kagad yun, di ba? Iba naman, no? Iba. Di ba? Pag may mga nagsasabi nga, tulpo, kilala na kasi yung tulpo, kaya talagang nananalo. Nakikita yung programa. Wala silang masabing masama sa programa o naman. Kung meron man, bahagya lang, pero talagang majority gusto yung kanilang mga programa. Talagang nananalo po by popularity. Ilan nga po meron pa nga pong singer, no? So, hindi natin yon maididiskrimina dahil may kalayaan naman ng lahat pagtakbo, hindi naman karapatan naman, tama ba, karapatan, rights naman yan ng bawat individual kapag sila ay nakapasok dun sa basic requirements sa pagiging bahagi ng kandidatura sa pagkasenador, maaari silang tumakbo. Correct me if I'm wrong, ha? Pero yun yung pagkaunawa ko. Anyway, balikan po natin pinag-usapan natin. Ayaw natin na iboto nyo lang si Willie dahil kilala nyo lang. Okay? So kilalanin po natin ngayon si Kuya Will sa kanyang mga pananalita, especially dito sa kanyang interview po dito, no? Play muna natin to, play. Isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino na matulungan talaga. Ako, para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na gagawin? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi. Ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa akin? Hindi kasi nga, gusto kong makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa para tama ito, ha? Tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba, nagkakampanya. Sige. Alright, so ayan po yan, no? Ayan po ang ating napanood sa interview po na ito. Nakamakailan lamang po ay talagang pinag-usapan po, no? Sabi nga dito sa caption, bigyan mo na lang kami, Kuya Will, ng jacket, matutuwa pa kami sa iyo.
Okay, so hindi naman tayo ganyan, no? Bigyan natin chance si Kuya Will. Kaya sa video po natin, gusto po natin maging neutral muna para matimbang kung ano yung tama. Kung tama, supportahan regardless kung sino man siya. At kung mali, ay tutulan natin, no? Hindi tayo dapat maging panatiko ng kung sino mang mga tao na dahil panatiko ka, kahit ano nang sabihin okay na sa'yo, maging province ka na ng China. Pwede na. Kaya kung ano na lang, basta yun, pakikinggan mo na lang yun kasi paano ka nga diba? Panatiko ka nga So hindi dapat ganon. So tayo, hindi po tayo panatiko ni Kuya Will, no? Maganda po yung sinasabi ni Kuya Will, no? Gusto niya yung pagtulong sa kapwa, sa mga Pilipino, kababayan natin, no? Dito po, kinu-question po dito, no? Sabi nga sabi ng reporter, no? Bilang isang senador at at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, sabi, no? Bigyan nyo po ako ng isang batas man lamang nakapagdasabing itong batas na ito ay si Kuya Will yan. Okay, so nanghihingi yung reporter, no, ng sagot. Sinusubukan si Kuya Will, no, kung may alam, diba? Ganun naman talaga siguro ganon, no? Hindi naman natin sabing ganon na ganon, pero siguro, diba? Siguro inaalam niya kung may maisasagot. Or, sadyang reporter ka, nag-i-interview ka, nagko-question ka talaga, gusto mong makita yung sagot, makakilala yung tao. Pero ano pong sabi, no? Matapos yung tanungin na bilang ikaw, kilala ka sa pagiging Kuya Will, sikat ka na, di ba? Kilala ka. Tingin ko parang ganun yun, no? Kayo na po bahala mag-isip sa bagay po na yan. Paano ninyo i-interpret yung sinasabi ng reporter. Pero yun nga, sabi, bilang ikaw, kilala ka sa pangalang Kuya Will, bigyan mo kami ng batas na natatawa kasi ako sa sinabi na bigyan mo na lang kami ng jacket, no? So, ewan ko ba. Pero ang tinanong, hindi naman jacket, diba? Ang tanong, kung ikaw, si Kuya Will, kilala ka sa pagiging Kuya Will mo, anong batas ang masasabi na kapag itong batas na ito, ay, si Kuya Will yan. Okay, so nakukuha naman din yung punto, no? Na kasi yung mga batas kapag naipapasa, 'di ba? Halos na ikakabit po 'yan sa pangalan ng maaari na sulong, no? Isa sa lumagda, isa sa mga correct me if I'm wrong, pero ganun 'yan ang pagkaunawa ko. And dito, yun yung tanong sa kanya, no? Na pag sinabi yung batas na yan ay si Kuya Will yan, no? Ano po sagot ni Kuya Will, no? Sabi ay, yan una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino na matulungan talaga ako. Para sa akin ng batas, dapat batas para sa mahirap. So walang masama, no? Tama naman, batas sa mahirap. Ano pa ba? Marami na tayong batas na nagawa. Yung point niya siguro is yung kasalukuyan na estado po ng ating bansa, ng gobyerno, sa mga senador, sa mga mambabatas, marami na. Again, yun yung interpretasyon ko sa kanya sinasabi, no? Pero kayo, anong dumarating sa inyo sa sagot ni Kuya Will, no? Kayo pong bahala dyan. Okay, pero eto ang sabi, ay para sa akin, batas dapat para sa mahirap. Marami na tayong batas ng ginawa. Tama, ang gandang tanong mo, nakakapag-isip na tanong yan. Okay, so wala na masyadong sinabi si Kuya Will, no? Basta batas sa mahirap. Yan. Okay, batas sa mahirap, diba? Tama naman yun, tama. Tapos, ano pa ba? Tinanong na niya yung reporter, diba? Magkasabi po niyan yun. Ikaw, ano tingin mo gagawin natin? Diba? Ano gagawin? Anong balak nyo? Yung ganyan. Ganyan na para tayong usapang lasing na dito, ano? Pero, 'di ba? Kayo, gusto ko malaman yung sagot ninyo diyan sa comment section. Kung sakali makita, mapanood nito yung video na to, ano pong dating sa inyo? Kasi ako po, personally, ngayon lang po ako nakakita ng katulad ng kay Kuya Will. No? Na parang, no? Walang samaan ng loob, walang personalan, pero parang walang direction, no? Dati, binabatikos po nila si Pacquiao na wala namang nakakapagduda. Wala namang nagsasabi na duda sila sa puso ni Pacquiao. Diba? Pero binatikos din kasi sa kaalaman daw, sa kung ano naman. Pero dito parang kay Kuya Will, tingin ko lang personally, para sa akin parang questionable. Sa akin pati yung heart sa pagtulong diba? So, seryoso pong bagay yun, no? Gusto ba talaga niya makatulong? Hindi natin siya makahatulan, hindi natin alam kung wala lang naman talaga siyang alam, no? At walang nakakatawa doon, 'di ba? Pero tila lalabas magiging katawa-tawa po yung nilalakaran niya po ngayon. Kasi
Itong before nga, ito yung interview po na ito, no? Panoorin po ninyo. Matagal na po yata ito. Correct me if I'm wrong, pero ito po yung interview sa kanya patungkol po sa politika. Play po natin. Diba ang gusto ng mga nasa politika? They have the money and of course the power. Maraming may pera, walang power. Yun ang big difference yan. Para sa akin. Ano power ko? Show. Ilang presidente after 6 years, andyan pa rin yung wawawin. Ilang taon na ako sa noontime show. Ilang taon na ako sa daily show. Ilang presidente na yung dumaan, even ang Itbulaga. So you get this power and you get this money, okay? Yung mga nasa politika, you get it from being here, doing what you're doing, and not Yes. in entertainment. Entertainment Yun ang sinasabi talaga. mo. And you'd rather be here than in politics. Yes. Okay, so yan po yung kanyang sinasabi dito na tila hindi siya interesado sa, sabi nga giniit na mas makakatulong sa publiko sa entertainment kaysa politika. And matapos po ang ilang panahon, ito na po siya. Nabanggit ko kanina dun sa rally sa Davao. Tama ka, ang sabi mo nga handa ka na at ang pahabol mo gumawa ng kabutihan at tumulong sa mga babayan. Does it end there? In other words, yes, it's open-ended, pero are you also closing the door to 2025 or it's still open? I'll be honest, I have a contract with TV5. No politics. Yun na yun. It says. Yun na yun. Ngayon, Ilang taon? 3 years ang contract. So actually hindi ko po alam kung saan dito yung mas bago o luma, no? Kayo na lang po magklaro diyan kung alam po ninyo. Okay. Pero ang point lang dito, no, may sagot siya na mas makakatulong, parang mas makakatulong siya pamamagitan ng entertainment sa publiko kaysa sa politika. And sinasabi niya, yung kalagayan niya, 'di ba? Parang negative yung pagtakbo. Pero ito po, tumatakbo po siya ngayon. And ako po, personally, if tila parang magulo, hindi stable, pabago-bago yung isip ng isang kandidato at hindi niya alam exactly kung bakit siya tatakbo o ano man, magiging questionable po sa akin yun. Pero nasa atin pa rin, no? Iba-iba tayo ng opinion. Pagdating kay Kuya Will, ang nakikita ko sa kanya hindi ko makita yung standing at napakabigat po nun para sa akin. Halimbawa po, sa usapin ng China, hindi pwedeng wala kang standing dyan. It's either pro-China ka, di ba? O puro Philippines ka. Dalawa lang, hindi pwedeng pareha, no? Kasi may interest po yung bansa natin at nandito ka sa bansa, kailangan may standing ka sa bansa po na ito. Nang hindi naman lalagpas o sosobra para tapakan mo naman yung karapatan din ng ibang bansa. So, external yun Dito, internally, dapat alam mo standing mo sa loob ng parang pinakabahay mo na tong bansa natin diba? Sa loob ng bahay, kailangan alam mo kung ano yung standing mo diba? Hindi pwedeng wala. So, ikaw ano masasabi mo sa usapin po na ito? Comment down below. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See you ulit sa susunod na video.